DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ang tema po ng pagdiriwang ng Nutrition Month sa darating na Hulyo ay timbang wasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Pero ngayon pa lang, abay titikim na tayo kung ano po ang mga dapat, mga sangkap ng wastong dieta na magbibigay sa atin ng mabuting nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Magandang hapon mga suking kanutrisyon, isang buwan at kalahati pa bago po ang ating Nutrition Month sa July. Pero ayon nga sa Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, hindi lamang tuwing Nutrition Month kundi araw-araw po dapat tinututukan ang wastong nutrisyon para sa mabuting kalusugan. Magandang hapon, Asig Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at of course sa inyong mga mahal naming listeners, magandang hapon po. Ang ating paksa ngayon, Rod, Q&A. Okay. Or interesting. Q&A. Question and answer sa tamang diet. Yan. Magbibigay linaw sa mga pangunahing tanong ng ating mga kababayan tungkol sa dieta o yung karaniwang kinakain natin sa araw-araw. Meron nga kapag narinig kasi yung salitang dieta, Rod. Opo, ma'am. Ang akala ka agad yung magre-reduce o magbabawas agad ng magpapapayat. kain. Oo, magpapapayat o bawasan ng kain. Ang dami kasi definisyon na pumapasok sa isipan. Pero ano ba, ma'am, ang wastong diet o dieta? Ayan. Ang sasagot niyan ay pati po yung mga iba-iba pang samut-saring katanungan tungkol sa dieta ay inimbatahan nating eksperto na si Miss Maria Jenny C. Virtudazo, Clinical Nutritionist Dietitian 3 ng Clinical Nutrition Division ng Dietary Department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. At suki na rin natin, Rod, di ba? Ano siya, balikbayan, RP. Good afternoon, Miss Virtudazo, at welcome ulit sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon po at maraming salamat sa pagbalik niyo sa akin dito. Alright, diretso po tayo, ma'am, sa ating talakayan ngayong hapon. Sabi nga ni Kasamang Deo kanina, eto'y naagma daw sa kanya. Kasi nga, ang impression tema, niya ulit pag-dieta. Pagpapapayat. Ano nga ba, ma'am, ang dieta? Ano po yung kaugnay ng dieta sa pagkakaroon ng wasto o tamang nutrisyon po? Ang dieta karaniwang negative, pero kailangan natin itong isaayos, kagaya ng sinabi ni Ma'am Bernie kanina. Hindi ito negative sapagkat hindi ito tumutukoy sa pagbabawas ng pagkain. Ayun. Kung kukunin natin ang tamang definition nito, ang dieta ay ang tumutukoy sa kung anumang pagkain o inumin na karaniwang kinakain o iniinom ng isang tao o grupo ng tao. Mahalaga ang dieta or yung tamang pagkain upang maging susi sa ating kalusugan, sa ating wastong nutrisyon. Sapagkat ang wastong dieta ay tumutulong upang ilayo tayo sa sakit. No? So pinapatibay niya yung ating immune system o yung immunong panlaban sa mga pathogen o organismo na karaniwang nagiging sanhi ng impeksyon at yung mga selula
o yung mga cells na nagdudulot ng pagbubuo ng tumor o bukol. Opo. So ulitin lang siguro natin, Ma'am Bernie, yung sinabi kanina ni Ma'am. Pag sinabing dieta, tamang pagkain. Tama. Oo, Opo. yung kabuuan ng kinakain at iniinom sa isang araw. Sa isang araw. Diet Yun ang mo. diet. Oo. Oo. So hindi ibig sabihin, pag sinabing diet, naku, mag-slim ka, magbawas ka ng timbang. Oo, Hindi pala hindi yun. tama, hindi Oo. tama. Kailangan lagyan mo ng descriptor yung salitang dieta para pwedeng slimming diet, pwedeng fattening diet. Pag maliit ka naman or mapayat ka naman, Opo. kailangan dagdagan. Pero dieta, yun nga sabi ni Ma'am Jenny, ay kabuang kain or inumin sa araw-araw ng Ayun. isang tao or sa isang populasyon. Oo. So, Ma'am, so nabanggit mo na para ilayo tayo sa sakit, yung ang primary purpose or relasyon ng tamang dieta sa tamang nutrition para ilayo tayo sa sakit, lalo na proteksyonan yung ating immune system at saka yung mga proteksyonan din yung mga cells para hindi tubuan ng mga Bukol na. oo, mga tumor or bukol, oo. So mahirap bang magdieta or plano ng tamang dieta sa ordinary different groups, population groups? Meron po tayong sikreto dyan. Ay, Actually, may hindi secret. na po siya magiging sikreto kasi sasabihin na natin. No, ang sikreto po sa isang malusog na pagkain ay ang pagbabalanse. Pagbabalanse ng mga pangangailangan sa katawan. Una, balanse ng enerhiya. Pangalawa, balanse ng mga sustansya o yung tinatawag nating macronutrients. Karaniwan naririnig natin dito yung carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Pag meron tayong balanse at yung tamang dami, yung tinatawag nating portion control ng mga pangangailangan na ito sa ating pagkain, ay magkakaroon tayo ng wastong dieta o yung tamang pagkain. So yung alam na natin kung ano yung energy, alam na natin yung mga macronutrients na carbohydrates, protein, fats, tapos yung micronutrients na vitamins and minerals. Pero yung portion control mukhang bago sa pakinig ng ating mga Rod, Mga ka-nutrition, ma'am. ka-nutrition natin kasi medyo kailangan siguro nating i-describe pa yon o ipaliwanag. Ano po ibig sabihin, ma'am, nung portion control? Ayun, malaki ang Para siyang kinalaman. pulis eh. Portion control. Oo. Malaki ang Disiplina, kinalaman no? nun. Oo. Sa portion control, ito yung pagbabaha-bahagi ng iba't ibang klase ng pagkain sa ating meal. No? So, maaaring ang isang tao, so binanggot natin ng energy. Halimbawa, kung 5'2" ka, meron kang pangangailangan na around 1,600 calories a day. So, ang portion control Depende sa height mo at saka weight yes, mo. ma'am. So 5'2", kunyari na sekretarya, depende din sa activity, no? So sedentary So hindi siya. siya masyadong maaktibo Opo. maghapon. Oo. So ang portion control, ibig sabihin hahatiin mo siya sa lahat ng Yung meal mo. total na 1,600 Opo, 1,600 almusal, calories. Oo. tanghalian, hapunan, merienda sa umaga at merienda sa hapon. Hindi yung kakainin mo siya ng isang bagsak. Halimbawa, tanghalian, kumain ka okay. ng biggie meal, nakuha mo na yung 1,000 calories mo. No, so yun, nagdudulot siya ng imbalance o hindi tapos hindi ka balanse. kakain sa susunod na meal kasi Oo. nakain mo na yung major portion. Opo. Ganun ba yung ibig sabihin? Ang susunod na meal, naging 1,000 uli. Okay. Pero Sobra kung na aware ka, kung nakakain ka ng 1,000 ngayon, 500 na lang kakainin mo. Tama po. Oo. So Pero yun ang imbalance portion. din po yun. Imbalance yun. Pero di ba yung 3 meals a day o kaya one snack sa umaga, one snack sa hapon or isa pa sa gabi, di ba parang conventional lang yun? Hindi naman talaga kailangan kumain ang tao ng 3 beses isang araw. Ganun. Pwede pong pakonti-konti, Kasi yung pero ibang mas madalas. ibang nation, ibang race, hindi naman kumakain ng 3 beses isang araw. O, dalawa lang po. Oo, dalawa Kakain lang kung Umaga, tsaka- gutom. O meron din ganun ng Opo. mga So convention lang ba yun yung number of meals?
Sa atin Para sa- kasing mga Pilipino, ma'am, sa atin. pinag-uusapan natin na tayo talaga complete meal eh. Six Mag-umpisa meals. sa almusal. Opo, Kumbaga, yun ay kinasanay natin. Lagi ng conventional na sa atin na Opo. kakain ka sa umaga, tanghali, Tanghali, hapunan. Tapos in between, May meron mga May snacks pa. snacks, Opo. Hanggang sa ating gabi, may pahabol pa. midnight pa. Tapos naka-midnight snack na pagkatapos pang laro-laro Opo. pa Kakain uli. Oo. Naku. Pero maganda po ito, ma'am, dun sa parte na gusto mo yung healthy eating sapagkat hindi ka magsosobra, Overeat. overconsume Oo. ng mga pagkain sa susunod na meal. Kung aware ka. Opo. So ang tanong, paano magiging aware ang mga ka-nutrition natin na kailangan ay ang portion control? Ayun. So, kailangan malaman din natin yung dami. No? So, halimbawa, karaniwan sa 1.6 na iyon, yung pinag-uusapan nating 1.6, kung hatiin natin siya sa tatlo, tagpa 500 yan. So, lalabas Parang po merienda siya. lang siya. Opo, lalabas Isang po siya. sandwich lang yun. Mga no? 1 cup ng kanin, isang hiwang ulam, gulay hindi natin binibilang sapagkat kaunting enerhiya lang binibigay niyan, pero at least 1 cup ng gulay, isa hanggang 2 prutas, 2 saging kunyari. Ganun po yung Yung pinggang Pinoy, pwede ba nilang gawing basehan yon? pinggang Pinoy. Oo. Opo, Opo. ginagamit natin ito. Oh, yun. Kasi yung pinggang oo. Pinoy, meron siya ng division, yung pinggang. Hindi siya equal yung division niya. Opo, ma'am. So, may hati siya, tapos yung hating yon meron pang another hati. Hati, So, parang opo. 4 na portion. Pero mapapansin mo, konti lang yung rice, mas maliit yung portion Halos ng rice. 1/4 lang po yung Oo. sakop ng Oo. rice. Tapos yung mas malaki yung parte ng gulay. Gulay. Oo. Kalahati. Oo. So, pwede yun. Tama, Pwede. tama, Rodo. Pinggang Pinoy. Ayun. Oo. Punta tayo, Ma'am Jenny, dun sa mga sa mga iba-ibang grupo. Anong mga wastong dieta para sa mga buntis? Ayan. So maganda po yung katanungan na ito sapagkat lalo ngayon sa ospital, napakaraming mga buntis. Talaga? Minsan 2 na sila sa isang bed. So kailangan malaman. PGH ito? Yes, ma'am. Opo. Lalo na siguro sa Fabella. At pabata ng pabata ang Ay, mga ganun. nagbubuntis. No? Oo. So napakahalaga. Ang mga buntis ay kasali sa tinatawag nating vulnerable population. So ano ito? Sila yung grupo ng mga tao dito sa ating bansa na very prone or at risk or malapit sa pagkakaroon ng malnutrisyon. No, base sa survey, sinasabi nga na ang mga buntis ay kulang sa kinakain nila in terms of energy, kulang sa iron, no, sa iodine. No, so napakahalagang tutukan ang pangailangan ng mga buntis. Sa enerhiya, ang mga buntis ay mangangailangan ng karagdagang 300 kilocalories per day na energy. Pagdating ng yung second and third trimester. So mula 4 hanggang 6 na buwan ng pagbubuntis. So i-translate natin ano ba yung 300 calories, no? So yung karaniwan mong kinakain, halimbawa sa kanin, no? So tayo kanin kasi kinakain natin. Kung karaniwan 1 cup, no? So yung 300 calories will mean an additional of 1.5 cup ng kanin o 3 malaking pandesal o 3 tasa o 3 yung tinatawag nating 3 pinggang pansit. Okay, 300, oo. So, ano yun dagdag po yun, ano? Sa At kinakain. Yung sinasabi niyang 300 calories equals 1.5 cup ng rice or po yun hindi plus. Ayo. Yun. Tama. tatlong pandesal or po yun. So kung hindi kayo kakain ng pandesal, kain kayo ng noodles. Oo, gusto nating baguhin yung kaisipan na pagbuntis, kailangan times 2 o doble sa kinakain. Kaya yung iba nagtataka, nagbuntis lang ako ng isa, doble na yung pangangatawan ko. No, so yung protein mahalaga din, no? So building blocks ng katawan. Kumbaga sa bahay, ito yung ating skeleton, Foundation. no? Kailangan ng buntis ng 8 gramo na additional. So madali lang ito i-translate, ito ay mangangahulugan ng isang medium size na alumahan, Isda. kalahating tasang munggong gisado, o kaya naman isang kwadradong tokwa.
Yun yung 8 grams natin. Idadagdag sa araw-araw na kinakain. Tapos may specific ba silang pagkain na dapat kinakain, Ma'am Jenny? Opo, sa micronutrients, no? So kailangan nila ng karagdagang iron, no? So kumain ng mga green leafy vegetables. Halimbawa, kangkong, pechay, talbos ng kamote, folate din, no? So yung folate at calcium ay marami yan sa green leafy, kaya nga siya folate, foliage. At gatas, yung pagkaing mayaman sa calcium. Doon naman sa buntis, ay sa nagpapasuso na, ano naman yung dapat na kainin nilang dagdag Ayun, sa normal? Sa buntis mas mataas po kasi yung mas milk mataas production. pa. Oo. So additional 500 kilocalories a day. Yun ang difference. So mas madami siya na ano. Opo. Ang idadagdag natin ay mga 2.5 tasang kanin na. No, all throughout the day, or kung yung 5 perasong malaking pandesal, or yun. Or kung kamote, meron siyang isang kamote na piraso tapos may rice pa siya. Opo, Ganon. opo ma'am. Yun namang sa pagkain ng sanggol, Miss Jenny, anong mainam na pakain sa sanggol after yung breastfeeding? Ayan. So sa sanggol, after breastfeeding, mag-umpisa na tayo ng complementary feeding, no? So ito yung karagdagang pagkain bukod sa gatas, no? Nag-uumpisa tayo dito sa mga lugaw, no? So malabnaw na lugaw, pakonti-konti, no? Sa first parang 6 hanggang 7 months, hanggang sa 8th month, magbibigay na tayong malapot na lugaw, hanggang sa maging malambot na kanin. Teternohan natin ito ng mga hinimay na isda, o kaya naman tinadtad na gulay na malambot, kagaya ng mga vitamin A rich na gulay, kagaya ng carrots, kalabasa, yung mga yan. At itlog. No, ang itlog ay start natin sa wag muna nating ibigay yung pula, no, sapagkat ito yung nagdudulot ng allergy. So unti-unti ang pag-introduce. Meron bang mga dapat kainin para tumangkad? Ayan. No? So So yan, madalas nating nare-receive ng mga query. Oo. yan ang dream ng mga Pilipino, ang tumangkad. No? So Especially syempre, sa mga gusto maging basketball player. actually tinignan ko po siya kung mga pag-aaral. No? So nakita ko na ang sagot ay balanseng pagkain pa rin. No? So balanse ng energy, sapat na energy para tumangkad ka. Lalo na ang protina, napakahalaga. Kasi ang protein, siya yung building block ng growth hormone. Yun. Calcium, para masupport ang yung buto natin. No? So, although ang Pilipinos kasi hindi talaga milk drinker, so alternatives for calcium, no, yung mga maliliit na isda, dilis, tamban, tawilis, no, yung mga dulong, no, yun. Itlog, mayaman din siya sa calcium, at sapat na tulog. Hindi siya pagkain, pero napakahalaga, 8 oras ng tulog, lalo yung tulog sa gabi sa mga bata. Sinabi ng mga doktor, ng pediatrician, na ang growth hormone, maximum peak o yung napakataas ng level ng growth hormone ang nakukuha sa 8 oras na tulog sa gabi. Hindi yan mapapalitan ng tulog sa hapon. So hindi pala yung mga siesta. At tama pala yung mga sinasabi ng mga nanay noon. Ay, matulog ka na maaga para tumangkad ka. At saka ngayon, very important yung nasabi ni Ms. Jenny kasi kinakainan ng mga games sa computer, yung tulog yung oras ng tulog ng mga bata. Kung minsan kasama na ng mga matatanda yung tulog nila. Dapat patayin, ma'am, yung wifi. O kaya TV. Opo. So, ma'am, ilan naman po ang nararapat na servings ng gulay at prutas araw-araw para ganap na mapakinabangan po yung benepisyo nito? May isang pag-aaral na ginawa sa National Institutes of Health sa US, yung DASH diet plan, yung dietary approaches to stop hypertension. At sinasabi sa prutas at gulay kailangan ng 4 to 5 servings a day. 4 to 5 sa gulay, 4 to 5 sa prutas. Variety to. Iba't ibang gulay at prutas. So kung ita-translate po natin, paano ba yun? No? Hindi naman namin alam yung serving. Ano ba yun, ma'am? Basta kumakain lang ng serving, gulay. yung binigay sa kantin, yun na ba yun? No? So ang isang serving kung non-leafy, yung mga kalabasa, carrots, no? 1/2 cup ng lutong gulay na ito. Kung leafy naman, 1 cup. No? So yun yung isang serving. So para matupad yung 4,
ang mangangahulugan ito, halimbawa kung kumain ka ng chop suey. Okay. No? So, Dalawang cups. one cup. No? So, half cup ang isang serving eh. So, sa isang meal, may 1 cup ka sa tanghalian. May 1 cup ka din sa hapunan. So, may 4 ka doon. Doon sa mga, di ba, mga obreros, yung mga empleyado na hindi kumakain sa bahay, sa labas lang po, kung mag-order sila sa mga restaurant, sa mga karenderya, isang order ng gulay, sapat na ba yun? Ang isang order ay karaniwang kalahating tasa. Kalahating tasa. O minsan So, ngayon kulang. sinasabi nila side dish lang. Meron lang parang Konting-konti buttered lang. corn lang. So may effort dapat na dagdagan. Pwede kang Dagdagan. magbaon Tsaka ng... more leafy, Jenny? Pag More leafy po, 1 cup vegetables. dapat. Oo. Leafy yung mga kangkong, no? Marami tayo. Malunggay, talbos ng Talbos kamote. ng kamote, ganun. Ayun. Mas maraming sustansya yun, ano? Yes, ma'am. Alright, nako. Mga kaibigan, alam ko may mga tanong ho kayo dyan sa ating bisita ngayong hapon. Abay, text lang po sa ating text line, ma'am, no? Sa 0921-431-1044. Yan po ang ating smart number. Ang Globe number naman ay 0927-650-6795. At ang ating SAN ay 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At kung nais niyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayong hapon at yung mga nakaraang topics, dumalaw lang po sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po, isang salita lang, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po ng like at friends na tayo. O kaya naman sundan nyo kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrition. Ano rin po, walang space, Radyo Nutrition. Small letters po lahat yun. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Alright, samantala mga kasama, narito po ang Nutrition Word for the Week, Beetroot Spots. Asig Bernie. Okay, ang beetroot spots, Rod, ay ang kulay gray or puting patse sa conjunctiva or puting bahagi ng mata. Iba't ibang hugis nito at kalimitan ay sinasabing parang foam o bula-bula o mukhang keso dun sa puting parte ng ating mata. Ito'y palatandaan ng kakulangan ng katawan sa vitamin A, lalo na sa mga bata. Madalas, kasabay ng beetroot spots, yung night blindness o yung matang manok o yung hirap makakita sa dilim o kapag mahina yung liwanag. Unang hakbang sa paggamot ng beetroot spots ay ang pagbigay sa pasyente ng vitamin A supplementation, yung mega dose vitamin A yan. Kadalasan 200,000 international units ng vitamin A at ng dietang mayaman sa vitamin A gaya ng atay, itlog, karne, berde at madahong gulay at mga prutas. Unang inilarawan ng beetroot spots noong 1863 pa ng Pranses na manggagamot na si Pierre Bito. Thank you very much, Ma'am Bernie. At ngayon naman, Ma'am, dumako po tayo sa ating text question of the day. Madali lang. Opo. Ilang servings ng gulay at prutas ang ating kailangan araw-araw para ganap na mapakinabangan ang mga benepisyo nito? Nako talaga, napakadali. Siyempre, pinili ko yun. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo makakasagot ng tama. Ang unang 6 na magte-text po ng tama ay mananalo ng tig 100 pesos na cellphone load. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space. Siyempre, huwag kalimutan ang sagot. At isend po yan sa 0908-579-6898. Ulitin ko po, 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Hindi lang isa, Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang 10 commandment, Mang Moy, Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha?
Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kanutrisyon. At ngayong hapon, Q&A tayo sa tamang diet o mga tanong at sagot tungkol sa mga pagkaing dapat nating kinakain sa araw-araw para manatiling malusog. At ang guest diet expert nating bisita ay walang iba kundi si Miss Jenny C. Virtudazo, Nutritionist Dietitian 3 ng Clinical Nutrition Division, Dietary Department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Yan, punta naman tayo, Miss Jenny, dun sa mga dieta na very popular, in demand na tanong, yung nais magbawas ng timbang o kaya yung nais naman magdagdag ng timbang. Ano yung mga dapat nating i-advise sa kanila para ma-maintain yung kanilang gustong timbang? Yan. So, ang pagbabawas ng timbang, pagdagdag ng timbang, mayroong formula iyan. No? So, yung para siyang timbangan nga. No? So, energy in should be equal to energy out. No, so pag gusto mo magbawas ng timbang, no, so maaring dalawang bagay ang gawin mo. Pwedeng magbawas sa kain, dagdagan ang physical activity o yung ehersisyo. Pwede rin naman maintain lang ang kain, mas dagdagan yung ehersisyo, no? So yung pagbabawas ng timbang. Sa pagkain, napakahalaga ng balanse pa rin at dagdagan natin yung mga prutas at gulay. Karaniwan, ito yung nakukulangan. Ang nangyayari, tinatanggal yung ibang parte ng pagkain. Halimbawa, hindi kumakain ng kanin. No, so pero kumakain naman ng tinapay, kumakain naman ng skyflakes, no, so biscuit, mga biscuit, sorry. No, so crackers, no, so biscuit kasi ang isang pakete niyan 100 calories. Oo, din. balikan ko yung yung biscuit na yan kasi marami yung may impression na hindi na lang ako kakain ng rice. Ito na lang kakainin ko kasi pang daw yun, pang reduce. Excuse me po, mataas po ang calorie content niyang biscuit na yan. Mga crackers. Di ba pinirito siya? Yes, ma'am, may trans fats. Oo, trans fat pa ang ginagamit. Dumadaan yan sa sa conveyor belt na ganyan. Pero siya, deep fried. Deep fried. Ay, nako. Kaya mataas po ang laman yan. So, ganun din. Baka mas marami ka pang makuhang nutrient dun sa kanin or sa kamote with Mahalaga din yung slow food. Yung karaniwan, nagmamadali tayo sa kinakain natin. You mean pagkain dapat hindi masyadong mabilis? O yung paraan po ng pag-prepare. So, madalas tayo ay kumakain sa yung mga convenience food items, yung binubuksan lang. So, pinakamaganda yung ikaw yung magluluto ng pagkain mo. Lutong bahay, yung luto nila. Wala nang oras. Paano yun? Pwede pa rin. Pwedeng mag-prepare in advance. No? So, mag-ready ka na ng mga pagkain mo. Kagaya ng mga burger, no? So, prito siya eh. So, sinasabi ngayon na hindi na purong protein ang mga burgers. May mga extenders. So, better na bumili ng karne, ikaw na gumawa iluto mo siya as nakuha mo talaga yung protein na kailangan mo. At the best is, controlled mo yung kinakain mo kasi dala mo siya galing sa bahay. Walang additives. No? So, tapos madadagdagan mo pa ng gulay at saka prutas. So, at makakatipid pa. Si Rod, alam niyo Ma'am Jenny, si Rod nagbabaon siya. Ayun. Oo, di ba? Sabi mo nung nagbabaon siya pang yun nga, kailangan gumising na maaga para makapagluto. O kaya, i-prepare mo sa gabi. Sa gabi, i-ref lang. Oo. No, tapos lagay sa iinitin. vacuum. Iinitin na lang sa Yun namang mga ma'am, yung mga conditions like halimbawa mahirapan kang dumumi o kaya naman madalas naman yung pagdumi mo, ano yung mga dapat kainin? Yun, so tamang dieta doon? Ang tamang pagkain kapag tayo ay constipated, no? So una, damihan yung inom ng tubig, damihan yung gulay, no? So yung kinakailangan natin diyan yung mga insoluble fiber, yung mga dahon ng gulay, no? So sa mga prutas kagaya ng papaya, no, yung mga mabunot, no, kagaya ng pinya, pakwan, yung mga yan, melon, no? Tumutulong. Opo, yun mabunot na mga gulay at prutas, no. Naghihila siya ng tubig para lumambot yung dumi. Yung calamansi juice din ma'am, napag-aralan yan sa PGH na ginagamit for constipated patients. Yung mga pampapayat kasi yung mga neuro po. Merong sinasabi, di ba pampapayat daw yun? Tama ba yun?
parang juice lang. Kung yun lang siguro, papayat ka talaga. Pero kung... Hindi ka nakakain. Oo, bang kakainin. Pero ang vitamin C ay mataas sa calamansi. No? So maganda rin siya as juice. Yun. Tapos mahalaga din na sa pag nagda-diarrhea naman, no, yung soluble fiber, yung kabaliktarang fiber. Ito yung mabunot. Yun ma'am, yung mga saging, no, kaya saging, mansanas, no, yung mga yan ay nakakatulong. Kalabasa, carrots, mga soluble fiber ang taglay nila. Ma'am, yung mga pagkain para sa hypertensive na mga condition. Kung may hypertension, ano naman yung dieta na tama doon? Yun, sa hypertension, yun yung tinatawag nating DASH diet recommendation. DASH diet, okay. Kumain ng 4 to 5 servings ng gulay at prutas per day. Bawasan ang alat o sodium, 2 to 3 grams per day. Ang 3 grams sodium, pag tinranslate po natin o nilagay natin sa pagkain ay mangangahulugan ng pagtanggal ng mga prosesong ulam. Yung mga dalatang karne, cold cuts, no? At yung lulutuin nating ulam ay yung galing sa palengke. Iluluto. Pwedeng may timpla ng asin, patis, or toyo. At wag nang magsawsaw ng bagoong or patis. Palitan ng kalamansi at suka. Yung sa last na lang ma'am, yung sa mga may condition sa puso naman. Yan. So yung naman yung mga dieta para sa kanila? Yan, yung may condition sa puso, papalitan natin yung mantika at taba, no? Karaniwan kasi cholesterol ang involved diyan, yung lipid profile na tinatawag, no? So bawasan ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa cholesterol, dagdagan ang pagkain ng omega 3, omega 6. So halimbawa po ng mga omega 3 ay ang pagpapalit ng mantika na galing sa canola, sa soybean oil, flax seeds, no? So yan yung papalitan natin sa mantika. At yung omega 6 naman ay manggagaling sa mga gulay o yung fats na galing sa gulay. So ibig sabihin pa rin, dadagdagan pa rin natin ang gulay. No, so dagdagan ang soluble fiber, no? So fiber ulit, no? So yung mga gulay na kagaya ng carrots, sayote, upo, kalabasa, yung mga yan. Hirap magpakain ng gulay, ma'am, sa mga bata lalo na. Anong ma-advise mo? Sa mga condition so sa mga, lalo sa mga nanay, no, na nagkakaroon na ng gera sa bahay. O kaya habulan. Oo, nag-aaway na sila. Nagiging military na yung nanay. No, so ang gawin natin, i-serve natin sila sa paraang hindi mahalata. Una, pwede natin idagdag sa ginawa nating hamburger, no? Magtadtad ng carrots, di ba? Pwede naman siyang i-shred. Kayuren, no? Ihalo sa hamburger. O gumawa ng mga yan ma'am, kalabasa, kamote, ilagay sa hamburger. O kaya gumawa tayo ng bite size o yung mini vegetable lumpia. Yung parang kasi yung lumpia na ginagawa right now, ang lalaki, ang hirap nguyain nun. So maliliit lang, tinadtad na carrots at repolyo, ibalot mo, gawin mong parang lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Yun. Para interesting at saka attractive sa mga bata. Opo. Okay. All right. So mga kaibigan, nakita nyo naman mahalaga ang wastong dieta at nutrisyon para maging malusog ang ating buhay. Magkaiba ng kahulugan ng dieta at nutrisyon bagamat malapit silang magkaugnay. Dieta ang kabuuan ng lahat ng ating mga kinakain, samantalang nutrisyon naman ang proseso ng ating assimilation ng mga kinakain at paggamit sa sustansya ng mga ito sa paglaki, sa pagkakaroon at pag-maintain ng kalusugan. Ang diwastong dieta kapag nagsimula sa kabataan at naging kagawian ay hahantong sa malnutrition at magiging sanhi ng iba't ibang karamdaman. Maraming salamat sa ating panuwing si Miss Maria Jenny C. Virtudazo, Nutritionist Dietitian 3 ng Clinical Nutrition Division and Dietary Department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. At baka po meron tayong bigyan ko munang daan itong may humahabol pa. Oo. Bago natin hingan ng last words ang ating panauhin. Ano po ang maire-recommenda ninyo sa mga taong palaging puyat? Gaya ng mga nasa call center. Ano po ang tamang diet at gagawin? Si Texter 3703. Okay. No, so sa mga puyat, no, karaniwan kulang yung kinakain nila.
ang kain nila sa gabi. No? So yung mga puyat, Tapos kailangan... hindi pa healthy. Oo, Ano-ano kumain lang. sila ng balanseng pagkain. No? So, parang ang almusal nila yung kakainin nila sa gabi. Napakahalaga ng almusal. No? So, kailangan pagtulog nila sa gabi, tanghali na yung magigising wala ng almusal. So, kailangan balanse. Yung may gulay, may prutas, may protina, no, sa bawat kinakain. At emphasis sa iron, sapagkat yung mga puyat ay maaring prone sa iron deficiency anemia. No, so yung mga dahon ng gulay, mga lamang loob, no, nakalimutan ko yung mga internal organs, atay, bato, puso, utak, yung mga yan ay mayaman sa iron. Mga bopis na ulam, ganon. Sisig, pwede rin. No? Yan, ma'am. Opo. Okay. So, last words, ma'am. Para sa mga tagapakinig natin. Yun, ma'am. Mahalaga ang tamang dieta at ang tamang dieta ay mangangahulugan ng balanseng pagkain. Hindi ito pagbabawas ng mga pagkain na mahalaga kagaya ng kanin. At napakahalagang kung merong huling gusto kong ibahagi ay mahalagang tamang dami ng gulay at prutas. 4 to 5 servings a day. Yun. Maraming salamat po, Miss Vertudaso. Talagang ang dami naming nakuhang tamang impormasyon sa ating maraming topic. tanong. Opo, marami ding nagtanong kanina. Samantala mga kasama, narito po ang ating mga winners sa ating text question of the day. Ilang servings ng gulay at prutas ang ating kailangan araw-araw. Tama, upang ganap na mapakinabangan po ang mga benepisyo. Itong dapat i-memorize po ninyo. Opo, eto ma'am, yung mga sumagot ng tama. Alright. Ang lima, 4 to 5 servings. Ang unang sumagot ng tama ay mula pa sa Malabuyok, Cebu. Nako. Congratulations to Evelyn Fortes. Daghan salamat, Evelyn. Salamat. Opo, ang pangalawa ma'am ay mula sa Mindanao naman. Leonida Martinez from Coronadal, South Cotabato. At yung pangatlo, Sarap ang nadis dyan. sa Cotabato. Ano pangalan niya? Si Leonida Okay. Martinez. Congrats. Evelyn Soriano naman ang ating pangatlong winner from Unit F 253 Smile City Homes 1 Novaliches. Baka sa condo ito nakatira. Oo. Townhouse. Townhouse. Santiago Salvador from Dabdab, Cotabato City, again from Wow. Mindanao. At yung pangalima si Karen Zabani from Barangay San Juan, Quezon, Isabela. At yung pang-anim ay si Mary Ann M. de la Gala o de Sala. Tama ba to? From Tagumpay, Oriental, Mindoro. Aba. Buong Pilipinas represented. Umikot tayo mula Luzon, Luzon. Visayas at Mindanao. Congratulations at maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. I-remind ko lang po na pwede pa rin magpadala ng mga tanong ang ating mga suking, ating mga kanutrisyon tungkol po sa ating episode today. Alam ko marami pa rin po kayong mga katanungan dyan. Abay hindi nagtatapos dito mga kasama sa pagtanggap namin ng inyong pong mga tanong. I-text lang po ang inyong tanong sa 0908 579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan po ang reply ng ating guest resource person na si Miss Maria Jeannie Vertudaso, nutritionist, dietitian 2, clinical 3. Alright, sorry po. Clinical Nutrition Division, Dietary Department, University of the Philippines, Philippine General Hospital through our production team. Yan po Ayun. kasi ang patuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Health Assistant Secretary at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.